Zaldico nagsalita na. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matapang, diretsahan, walang takot. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan para sa bawat Pilipino. Sa wakas, binasag na ni Zaldico ang katahimikan. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nagsimula ito nung tumawag si Secmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed si dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Ang tanong, pinangalanan na ba niya ang tunay na mastermind? Ano na ang susunod na hakbang? Wala na. Finish na. Game over na si Ngagba, mga kababayan. Nararapat lang na maging presidente na si VP Sara Duterte. Dahil, ayan na mga kababayan, lumabas na si Zaldico at nilaglag na ang ating presidente mismo. Si BBM na siyang nasa likod mga kababayan nitong kurakutan na nangyayari sa bansang ito. Kabilang dito ang kanyang pinsan mga kababayan ni BBM na si Martin Romualdez. Nagpakita na si Zaldico mga kababayan at naglabas ng video sa kanyang sariling Facebook page mga kababayan with checkmark. May pasiuna siyang mga pasabog mga kababayan tungkol dito sa kurakutan na nangyayari sa ating bansa na siya ang ginawang poster boy mga kababayan na tila baga siya lang ang may kasalanan. Ayaw ni Zaldico niyan. Huwag niyo akong gilitan ng liig na ako lang. Sama-sama tayong babangag muli. Panoorin niyo po Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Oh, Gotesa, safe ka na. Kahit pa mga kababayan, wala na si Gotesa. Andito na mismo mga kababayan, si Zaldico umamin na mayroon silang dineliver sa bahay ni Marcos. Pati kay Tambaluslos. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects. 100 billion pesos mga kababayan. Maanumalyang mga proyekto ang nag-insert. Si BBM daw at saka si Martin Romualdez mga kababayan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sana nga. At sana bago ka man magurgo nila, sabihin mo na lahat-lahat with all the evidences. Mas mabuti Zaldico kung mayroon kang mga video o mga recording. Call logs. Dahil naniniwala tayo mga kababayan hindi kaya ni Zaldico na nag-iisa ito mga kababayan. Ano ba ito?
Party list lang ito. Sindikato sila mga kababayan eh. Oh, mayroon ba sindikato nag-iisa? Oh, tinuro na niya mga kababayan ang mga kasamahan nila, si Tambaloslos at si Ngagba. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Oh, handa nang Ginagamit harapin. ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik. Buti naman at bago ka napatahimik, meron kang video. That he will shoot me if I will talk. Oh, shoot me. I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Lahat na lang mga kababayan, no? Sinisi nila kay Zaldico, no? Oh, ayun mga kababayan, hindi pumayag na. Siya lang ang gigilitan ng liig. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Oh, eto pwedeng mag-whistleblower mga kababayan. Oh, Malachabit Singson, pwede rin ito. Basta't ang mapakulong mo, ha? Zaldico, si Tambaloslos at saka si Romualdez. Pwede kang maging state witness para sa amin. Basta si Tambaloslos at si Martin Romualdez, kung pwede pati si Lisa Araneta. Go. Pwede kang patawarin na lang namin. Oh. May resibo, may ebidensya, Pero dapat mapakulong mo, ha? Dahil kung hindi, kasali ka. may pangalan. May pangalan, ha? Para sa bawat Pilipino. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Oh, 'di ba? Ang sabi ng abogado mo na takot ka umuwi dito dahil bibitayin ka ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, ipopostpone namin ang pagbitay sa iyo sa puno. Oh, mga kababayan eh. In-speculate eh. Kung mayroon mang bibitay sa puno, siguro hindi na itutuloy. Ikanta mo na lang. Naunawaan ko rin kung bakit. Naunawaan na pala. Malaki ang halagang nakataya. Pumayat, no? Pumayat mga kababayan, no? Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Worth it? Tanong namin, Zaldico, worth it yung mga kinamal ninyo. Ngayon, sira na tuloy ang buhay ninyo. Tagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Oh. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Oh, obviously, mga kababayan, direktiba pala ni Ngagba. Kaya nga hindi nila pinansila yung pasaporte, mga kababayan eh. Dahil mapapauwi ng bansa. Oh, tingnan nyo. Ang sabi ni BBM, hindi ko masasagot yan dahil legal matters yan. So talagang sinadya mga kababayan na hindi siya pauwiin. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Check up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez. Anong sabi? Hello, kurap. Saldi kurap. Ikaw ang kurap, ha? Tandaan mo, ikaw lang. Huwag mo kaming idamay. Sinabihan, stay out of the country. Stay out! You will be well taken care of as instructed by the President. Kami nang bahala sa'yo. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, Tumikom ang sumunod bibig. ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Panakipbutas. Kaya nga mga kababayan, hindi kaya ni Zaldico lang yan mga kababayan. Hindi niya kaya yan. Kailangan mismo ang speaker dahil yun ang pipirma. Kailangan ang presidente, yun ang pipirma. Yan ang magre-release sa budget. Laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Huwag ka nang Ilalabas manahimik. ko ang lahat ng katotohanan. Lahat. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May resibo, may ebidensya, may pangalan. Simula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin. Ayun mga kababayan. Taga Mindanao lang yan mga kababayan ha. Yung DBM na mga kababayan in charge, secretary. Na-implicate naman mga kababayan dito. Sumama pa naman ang loob ng mga taga Mindanao mga kababayan dahil si Mina Pangandaman ang in charge ng DBM tapos ang Mindanao mga kababayan, ang liit ng budget. Diyos ko Lord. Ikaw na ang may hawak ng kaldero, Mina. Tapos maliit pa ang budget ng Mindanao. Noong nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects. 100 billion mga kababayan na billion. Isipin nyo na lang ang pinakamayaman na senador mga kababayan, si Raffy Tulfo. Sina Tulfo at Villar mga kababayan, 1 billion lang ang pera. Yang 100 billion mga kababayan na pupunta yan dito sa mga mga buhaya.
At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. O Bersamin. Ayan. Yan talaga si Bersamin. Duda tayo dyan mga kababayan. O, na-implicate na naman. Dahil magkasama sila sa Uy, eto no, hindi pa ba sapat ito? Malamang nasungal-ngalan na yung dapat magpatanggol sa ating mga kababayan. meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Iba pala yan si may Yusek pala na Bersamin. Akala natin yung isang Bersamin. At tinanong sige, ko, Yusek pala yon. may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng And 100 billion? I don't think that they will have that Ang sabi capability. niya ay totoo nga po. Instruction no. Si BBM ang nag-instruct mga kababayan na mag-insert. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez. Kahit i-deny yan, ibangag mga kababayan ha. Kahit i-deny na yan. Pipirmahan din niya yan mga kababayan eh. Kung hindi niya otorisado yan, bakit niya pipirmahan? At in case lang na hindi niya nakita. Mayroon siyang hawak mga kababayan. Siya ang may hawak sa DBM. Pwede nang hindi iparelease ang perang yan mga kababayan na insertion. Kaya sila talaga ang nasa likod niyan. So kunwari lang pala itong ICI mga kababayan. Kunwari. Diyos ko Lord. Ano ba to? Palitan na natin. Pag-resigning na natin, dapat si Sara na ang presidente. Resign nga. At nireport ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. Kung ano gusto ng presidente, makukuha niya. After ng ilang araw, Spoiled brat. nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front Ayan sa Aguado, Malacanang. Doon din drop ng pera of ha. Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Mga Malacanang mga kababayan doon nagmi-meeting taga Malacanang. Hoy, totoo ba? Totoo ba na mayroon niyang secret passage papuntang Malacanang? Sabi ni Roque During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Grabe. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Galing kay Bangag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Ayun mga kababayan. Andun pala Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Brown Martin leather Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, pinilit nila ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Oo nga Sila din ang may control mga kababayan. Diyos ka Lord. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ang mensahe ng Bangag. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, Ang gusto natin mga kababayan, itong si Romualdez madiin din. Para kakanta din mga kababayan. Mukhang kakanta na siguro si Romualdez, no? Hindi rin papayag yan mga kababayan, magilitan ng liig Sama-samang babangag muli. Ito talaga mga kababayan ang exact na mensahe ni BBM. Mga kababayan, pabalik-balik na binabanggit niya dati, paulit-ulit. Sama-sama tayong babangag muli. Ngayon mga kababayan, sama-sama silang babangag. ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Mabalik. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung buti nga. bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat Siya ng mismo. binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno Siya mismo. ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayan mga kababayan. Part 1 daw iyan mga kababayan. Part 1. Ano ka ba, Zaldi ko? Nagpapateleserye ka ba?
Wala pang part 2. Diyos ko, Lord.